Ang dalawang isinumpang bantay ng Isla Mahaba. Sa pinakasulok ng karagatang silangan, may isang isla na tinatawag na Isla Mahaba. Isang lupang nababalutan ng hiwaga. Tahimik sa araw, ngunit nagbabago ang ihip ng hangin pagsapit ng hating gabi. Maraming nagsasabi sa bawat hampas ng alon ay may dalang bulong, at ang bawat bulong may kwentong matagal ng tinakpan ng panahon. Ngunit bago pa man dumating ang katahimikan, may dalawa munang mortal na isinumpa para maging tagabantay ng isla. Mga kaluluwang hindi makaalis at habang buhay na naglilingkod sa lihim na itinatago ng Mahaba. Noong unang panahon sa bayan sa gilid ng dagat, may dalawang matalik na magkaibigan. Si Alvin, isang mangingisdang matapang, at si Rogan, isang mandirigmang likas ang tapang ngunit puno ng tanong sa mundo. Pareho silang nangangarap na makakita ng mga misteryo sa likod ng bawat alon. Isang gabi, may kumalat na balita. May napadpad na gintong bangka na nakitang lumulutang malapit sa isla. Wala itong sakay ngunit may kakaibang liwanag na tila humihila sa sinumang tumingin. Si Alvin ang unang nahikayat. Rogan, yun na ang pagkakataon natin. Kung ano man ang hiwagang dala nun, baka yun na ang sagot sa mga tanong natin. At tumulak sila. Hindi nila alam, yun din ang gabing magbabago sa kapalaran nila. Pagsapit nila sa Isla Mahaba, bumungad ang tanawin na tila likha ng diwata. Kumikislap ang mga bato at ang punong kahoy ay parang may sariling paghinga. At ang hangin ay may busis na tila nagbabantay hanggang sa biglang may lumitaw na isang nilalang. Isang diwata na ang mga mata ay kulay pilak at ang busis ay parang alon. Ako si Dalisay, tagapag-ingat ng isla, sabi niya, at kayong dalawa ipinatawag ng tadhana. Hindi pa man sila makasagot, biglang lumindol ang lupa. Maitim na usok na lumabas mula sa pusod ng isla. Isang lumang sumpang nagsimula ng gumising. Ipinaliwanag ni Dalisay na matagal nang may kadiliman na nakakulong sa ilalim ng Mahaba. At para hindi ito makawala, kailangan ng dalawang mortal na may pusong matapang at tapat na maging bantay ng isla. At sila yon. Ngunit bakit kami? Tanong ni Rogan. Dahil kayong dalawa ang pumili na tahakin ang hindi nalalamang daan, sagot ng diwata. At ang pagpili ay may kapalit. Tiningnan ni Alvin ang kaibigan. Rogan, kung ito ang paraan para mailigtas ang bayan natin, tatanggapin ko. At doon ibinaba ni Dalisay ang sumpa ng bantay. Nagliyab ang lupa, umangat ang hangin at unti-unti nararamdaman ng dalawang mortal na nagiging bahagi sila ng mismong isla. Ang kanilang dugo'y naging daluyan ng kapangyarihan. Si Alvin ay naging bantay ng tubig, kayang pabanalin o palaputin ang dagat. Ang mga alon ay sumusunod sa kanyang galaw. Ang kanyang mga mata ay nagiging kulay dagat. Si Rogan naman ang bantay ng lupa. Sa bawat tapak niya, lumalakas ang lupa. Kaya niyang pigilin ang lindol at kaya niyang pakinggan ang bulong ng mga ugat ng puno. Ngunit kapalit ng